May mga pagkakataon na nagising ka na may bigat sa dibdib na hindi mo maipaliwanag. Hindi lang ito pagod, hindi lang ito isa pang araw. Para bang bumalik ang iyong espiritu mula sa isang lugar na hindi pa naabot ng iyong isipan. At ngayon, naramdaman mo ito ng mas malakas kaysa dati. May isang bagay sa hangin, isang bagay na hindi mo maaring balewalain. Kung nandito ka ngayon, hindi ito nagkataon. May mas malaking dahilan sa likod ng pagpupulong na ito. Nagdadala ka ng mga sakit na hindi mo pa nasabi kaninuman, mga labanan na nakipaglaban ka ng mag-isa at mga tanong na hindi pa nasasagutin ng langit. Ngunit makinig, sa ngayon may kasagutan ng Diyos. Ngayon, ang nakatago ay nagsisimulang magbunyag ng sarili. Habang natutulog ka, may gumagalaw sa taas. Isang bagay na nagsasangkot ng iyong pangalan, iyong layunin at isang punto ng pagbabago na nagsimula na bago mo pa man buksan ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at manatili hanggang sa matapos ang mensaheng ito. Walang bagay dito na pangkaraniwan. Walang bagay dito na random. Ito ang banal na pagkakahanay. Kung ang salitang ito ay nakakaantig na sa iyong espiritu, mag-subscribe ngayon sa channel dahil ang mga naglalakad sa pagitan ng mga palatandaan ay kailangang konektado sa tamang tinig. Dito mo maririnig kung ano ang nais ng langit na malaman mo. Nang gabing yon, habang pinatay mo ang mga ilaw at naniniwalang binabalot mo lang ang isa pang nakakapagod na araw, gising ang buong kalangitan. Nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang, halos palpable na paggalaw na tila isang lumang bagay ang muling naaktibo dahil lamang sa pangalan nito. Habang natutulog ang mundo, naalala mo ang mga espiritual na lugar na kakaunti lamang ang maaaring isipin. At kahit na natulog ka nang nag-aalala, pagod o emosyonal, hindi ito pinabayaan ng langit na hindi ito napapansin. Lahat ng naramdaman mo bago ka matulog ay bahagi ng pagkakahanay na inihahanda na. Iilan lamang ang nakakaunawa nito, ngunit may mga gabi na ang panalangin ay hindi kailangang lumabas sa bibig. Ito ay nagmumula sa espiritu. At kung ano ang lumabas sa kanyang espiritu kahapon, ay umalingaw-ngaw ng napakalakas upang huwag pansinin. Ang tahimik na sigaw na ito ang nag-trigger ng isang kautusan, isang espiritual na dokumento na nagdadala ng bigat ng layunin na kasama mo mula pa sa simula. Ang mga anghel ay gumalaw ng mabilis, tulad ng mga mensahero na tumutugon sa isang kagyat na tawag dahil may isang bagay sa iyo na nakaantig sa isang espiritual na lugar na nagbabago ng mga kapalaran. At habang natutulog ka, ang iyong pangalan ay inilagay sa gitna ng isang banal na hakbang. Ang pinakakahangahangang bagay ay nagising ka ngayon na parang ito ay isa pang ordinaryong araw. Binuksan niya ang kanyang mga mata, bumangon, huminga, at hindi niya naisip na ilang oras na ang nakararaan, ang mga estrukturang celestial ay nayanig dahil lamang sa kanya. Hindi mo naramdaman ang flash, hindi mo narinig ang tunog, hindi mo nakita ang espiritual na muling pagsasama, ngunit hindi iyon nangangahulugang hindi ito totoo. Sa kabaligtaran, ang pinakamalakas na operasyon ng langit ay nangyayari kapag ang iyong mga mata ay nakapikit at ang iyong kaluluwa ay nakalantad. Sa kapahingahan, tinataka ng Diyos ang mga desisyon na nagbabago ng panahon. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nang hindi mo namamalayan nagising ka ng iba. Marahil na may masikip na dibdib, marahil na may kakaibang kapayapaan, marahil na may pakiramdam ng pagmamadali o pag-aalis. Ngunit wala sa mga ito ang dumating mula sa wala. Ito ang mga palatandaan na ang isang kautusan ay nabuklod. Isang kautusan na nagdadala ng iyong pangalan, iyong misyon, at ang sagot na hiniling mo ng walang mga salita. At ang pinakamalakas ay darating pa,
Dahil kung ano ang sinadya doon ay nagsimula ng hawakan ng iyong buhay dito. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Walang nangyayari ngayon ay nagkataon. Hindi ka nag-click sa video na ito dahil naiinip ka, dahil gusto ito ng algorithm, o dahil hindi ka nagkasadya. Nahulog ang kanyang diwa. May isang bagay sa loob mo na nakilala ang isang tawag na hindi pa maisalin ng isipan. May mga pagkakataon na gumagamit ang langit ng kakaibang paraan para maabot ang hinirang, at ngayon ay ginamit niya iyon para salubungin ka sa kalagitnaan ng iyong araw. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman mo na may isang bagay sa loob mo na nagbabago kahit na hindi mo alam kung paano ito ipaliwanag. Parang may bintana na binuksan at nagsisimula kang mapansin ang mga bagay na dati ay hindi napapansin. Ang video na ito ay dumating bilang kumpirmasyon nito. Hindi ang screen ng cellphone ang tumawag sa inyo. Ito ay ang Espiritu. Ito ay isang palatandaan na ang kilusan na nagsimula kagabi ay kailangang maunawaan ngayon. Dahil ang langit ay hindi lamang nais na kumilos. Nais niyang malaman mo na siya ay tinuturuan. At iyon ang dahilan kung bakit ang salitang ito ay nakakaantig sa iyo sa ibang paraan. Pakiramdam mo ay pumapasok ito sa isang lugar sa iyong dibdib na hindi maaabot ng sinuman, at hindi ito nangyayari sa anumang mensahe. Kapag nagpasya ang langit na makipag-usap sa isang taong inihahanda, agad itong kinikilala ng kaluluwa. Ang kahulugan na iyon nang dapat kong marinig ito ngayon ay patunay na ang Diyos ay nakahanay sa pag-unawa at tadhana na nag-uugnay sa kung ano ang nagsimula doon, sa kung ano ang nagsisimula na magising sa iyo dito. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Huwag ipaglaban ang iyong nararamdaman. Nahaharap ka sa isang lehitimong espiritual na panawagan, isa sa mga hindi napapansin at hindi inuulit ng walang kabuluhan. Minsan ay gumagalaw ang langit para sa iyo habang natutulog ka, at ngayon ay gumagalaw ito sa iyo sa pag-unawa. Manatili dito, walang anumang bagay sa video na ito ang pangkaraniwan, at kung ano ang sasabihin sa mga susunod na paksa ay bahagi ng paghahayag na nais ibigay sa iyo ng langit. Ngayong araw, habang ang kanyang katawan ay nagpapahinga, ang kanyang espiritu ay dinala sa isang lugar kung saan ang oras ay hindi gumagana tulad ng ginagawa nito dito. Isang lugar kung saan walang nakatago, kung saan walang sakit na hindi pinansin, at kung saan ang bawat detalye ng iyong kwento ay nakikita ng may katumpakan sa operasyon. Doon, sa makalangit na looban, ang kanyang buhay ay binuksan sa harap ng Diyos, tulad ng isang aklat na alam niya pahina sa bawat pahina, at walang makalupang paratang na makahahadlang sa mangyayari, sapagkat ang paghatol na ito ay hindi laban sa inyo, ito ay para sa inyo. Lahat ng mga sandaling akala mo ay napakaliit para mapansin ay nakalantad. Ang tahimik na pag-iyak sa banyo, ang mga gabing humingi ka ng lakas para lang patuloy na huminga, ang mga bigat na dinala mo nang hindi sinasabi kahit kanino, ipinakita ang lahat. Kasama na rito ang mga sugat na itinulak mo sa loob at pilit mong kalimutan, pero dumudugo pa rin yon sa espiritual. Nakita ito ng Diyos, nakikinig ang Diyos, itinala ito ng Diyos. At kagabi, iniharap ang lahat ng ito sa korte para sa wakas ay matugunan. Walang pagmamadali sa kapaligiran na iyon. Ang mga anghel, mga nilalang ng liwanag at espiritual na tagapag-alaga ay nanonood habang ang kanyang trajectory ay maingat na sinusuri. Bawat hindi makatarungang pagkaantala, bawat pagtataksil na nasaktan ka, bawat pinto na dapat sana ay binuksan ngunit hindi, lahat ay sinuri ng mga kamay na hindi nagkakamali. Hindi mo akalain na ang langit ay naghahanda ng gayong malalim na kaguluhan. Ngunit iyon mismo ang nangyari. Ang kanyang kwento ay muling sinuri sa liwanag ng banal na katotohanan, hindi sa anino ng kanyang mga sakit na pantaw. At sa sagradong kapaligiran na iyon,
malinaw na nagdadala ka ng mga bigat na hindi mo kailanman nagawa. Mga kakulangan na hindi pag-aari ng kanyang kaluluwa. Mga sugat na minarkahan ng higit pa kaysa sa nararapat. Hindi lamang inilantad ng makalangit na hukuman ang kanyang kwento, na unawaan niya ito ng may awa. At mula sa pag-unawa na ito, isang bagong desisyon ang nagsimulang isulat. Isang desisyon na nagbabago ng mga tadhana, pinuputol ang mga siklo at pinasinayaan ang mga panahon. At kung ano ang nagsimula doon ay nangyayari pa rin ngayon habang naririnig mo ang mga salitang ito. Sa makalangit na hukuman, may isang bagay na nagsimulang mangyari na hindi mo nakikita, ngunit nadama mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang mga lumang kadena, ang mga hindi mo man lang alam na dala mo, ay nagsimulang makilala ng isa-isa. Ang mga ito ay hindi mga kadena na bakal, ngunit mga salita na nasaktan ka, minana ang pagkakasala. Mga inaasahan na hindi mo kailanman naging at emosyonal na timbang na sinamahan ka sa loob ng maraming taon. Lahat ng bagay na nagpabagal sa iyo, nagpatuyo sa iyo at nagdududa sa iyong sarili ay nalantad ng may kalinawan na tanging ang langit lamang ang mayroon. Habang ang mga kadena na ito ay nakalantad, ang espiritual na kapaligiran ay nagbago ng kapaligiran, na para bang nawala ang isang banal na galit. Sabi nga ng Diyos, sapat na. Hindi sa magiliw na paraan, kundi sa autoridad ng isang taong nakakaalam ng katotohanan at alam ng eksakto ang hangganan na nalampasan na. At sa sandaling iyon, ang banal na katarungan ay nagsimulang kumilos sa isang kirurhiko paraan na sinira ang mga ugnayan na humahawak sa iyong buhay sa mga lugar kung saan hindi ka na dapat manatili muli. Hindi mo ito napansin sa pisikal, ngunit may isang bagay sa iyong espiritu na nakaramdam ng ibang liwanag nang magising ka ngayon. Ito ay dahil ang ilan sa mga kadena na ito ay nawasak sa gabi. Ang mga salitang nagmumura sa iyo ay nawalan ng lakas. Ang mga siklo ng pamilya na paulit-ulit na henerasyon ay naputol. Ang mga pintuan na dapat ay binuksan ilang taon na ang nakararaan ay nagsimulang magbukas dahil nagpasya ang Diyos na tapos na ang panahon ng pagkaantala. Ang kautusan ay inilabas. Hindi ka na nakatali sa kung ano ang dating nakagapos sa iyo. At ang pinakamalakas na bagay tungkol sa lahat ng ito ay ang banal na katarungan ay hindi lamang nag-aalis ng mga kadena. Ito ay nagposisyon ng mga kapalaran. Ipinasya ng makalangit na hukuman na ang may hawak sa iyo ay hindi na pinahihintulutan na sumama sa iyo. At ang pagkasira na ito ay napakalalim na aabutin ka pa rin ng ilang araw upang mapansin ang lahat ng mga pagbabago. Ngunit nagsimula na sila. Ang gabi ay nagdala ng kaligtasan at ang araw ay nagdudulot ng pangunawa. At mayroon pa ring isang bagay na mas malaki na malapit ng ibunyag. Sa makalangit na korte, sa wakas ay lumitaw ang isang katotohanan na noon pa man ay nadarama mo, ngunit hindi mo pa maipaliwanag. Ipinakita ng langit na ang pinakamalaking pinagmumula ng kanyang sakit ay hindi isang taong malayo. Hindi ito isang panlabas na pag-atake. Hindi ito isang ipinahayag na kaaway. Isang tao na may access sa kanyang puso. Isang taong lumapit sa iyo na may matatamis na salita, ngunit may mga nakatagong intensyon. Isang tao na pinakain ang kanyang mga kawalang katiyakan, ang kanyang mga pag-aalinlangan at ang kanyang marupok na damdamin. Ang taong ito ay hindi lumitaw bilang isang banta. Siya ay lumitaw bilang suporta. Ngunit sa likod ng tila inosenteng pag-uusap, may manipulasyon. Sa likod ng pag-aalaga, may kontrol. At sa likod ng pag-aalala, may interes na naubos ang kanyang espiritual na lakas. Inihayag ito ng langit ng tahasan. May nakapasok sa mga lugar ng iyong kaluluwa kung saan hindi dapat pahintulutan ang sinuman na pumasok. Isang taong gumamit ng pagmamahal bilang pintuan at emosyonal na bono bilang sandata.
Iyon ang dahilan kung bakit nakaramdam ka ng pagod pagkatapos ng ilang mga petsa. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang enerhiya ay bumaba mula sa wala kahit saan pagkatapos ng ilang mga pag-uusap. Kaya naman minsan ay nananaginip ka tungkol sa taong ito o nagising ka ng hindi mapakali pagkatapos mong isipin ang tungkol sa kanila. Ang emosyonal na pag-access ay napakalalim na napagkamalan mong pagkakaibigan, ang burnout, pagkakasala sa katapatan at sakit para sa responsibilidad. Alam ito ng kalaban. Iyon ang dahilan kung bakit sinamantala niya ito. Iyon ang dahilan kung bakit napakadali nitong pumasok. Iyon ang dahilan kung bakit napakatagal bago mo napagtanto. Ngunit kahapon, ang lahat ng bagay ay inihayag sa harap ng Diyos. Bumagsak ang mga maskara. Ang mga nakatagong intensyon ay ipinapakita ng salita sa salita. Hindi lamang ito inihayag ng langit, hinatulan niya. Walang puwang para sa mga pagbabalat kayo o katwiran. Naging malinaw ang nakatago, ang hindi nakikita ay naging malinaw, at ang paghahayag na ito ay hindi dumating upang saktan ka ng higit pa, kundi upang palayain ang iyong puso mula sa isang bigat na hindi mo kailanman naaapektuhan. Nagpasya ang korte ng langit na ang impluensya na ito ay puputulin, at binabago nito ang lahat mula ngayon. Kapag ang taong iyon ay nalantad sa harap ng makalangit na korte, wala nang puwang para sa emosyonal na pagmamanipula o para sa mga pananalita na laging nakalilito sa iyo. Ang katotohanan ay ipinakita ng walang filter, walang makeup, ng walang hitsura ng mabuting intensyon na nilinlang ka ng napakatagal. Inihayag ng eksakto kung ano ang ginawa ng taong ito sa kanyang puso at kung paano ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang paralisado ka. At sa sandaling iyon, ang banal na katarungan ay bumangon upang kumilos para sa kanya. Lahat ng sinabi ng taong iyon, bawat pangungusap na minamaliit ka, bawat komento na nagdududa sa iyong sarili, bawat kilos na kinakalkula upang manatiling umaasa ka, ay inilagay sa harap ng Diyos bilang katibayan. Hindi upang hatulan ka, kundi upang iligtas ka. Ang makalangit na hukuman ay hindi lamang naglatag ng mga intensyon, tinitimbang niya ang bawat isa sa kanila. At sa huli, ipinag-utos ng langit na ang impluensyang ito ay hindi napapayagang makagambala sa iyong kapalaran o sa iyong damdamin. Doon nagsimulang mangyari ang isang espiritual na paghihiwalay. Hindi isang biglaang paghihiwalay, ngunit isang tumpak na hiwa, na tila ang hindi nakikitang gunting ay naghihiwalay ng kaluluwa mula sa kaluluwa, loop mula sa loop. Maaari mong maramdaman ito bilang isang likas na pag-atras, isang hindi inaasahang kapayapaan kapag lumayo ka sa iyong sarili, o kahit na isang kalinawan na hindi mo kailanman naranasan kapag naisip mo ang taong ito. Hindi ito lamig, ito ay pagpapalaya. Ito ang kalangitan na nag-aalis ng mga bagay na hindi dapat nakatali. Sa ganitong paraan, may bagong bagay na nagsimulang magbukas sa kanyang buhay. Ang isang panloob na espasyo na dating inookupahan ng kalituhan ay pinalitan ng kapayapaan. Ang isang espiritual na espasyo na pinangungunahan ng kawalang katiyakan ay sinasakop ng pag-unawa, at hindi pa tapos ang prosesong ito. Dahil pagkatapos ng paghuhukom, inihahanda na ng langit ang susunod na hakbang upang muling isulat kung ano ang sinubukan ng impluensyang ito na limitahan. Nang matapos ang paglilitis, isang matinalahuron na kahilom ang nakaapekto sa langit ng korte. At sa katahimikan na ito, lumapit ang arkanghel na si Gabriel. Nasa kaniyang mga kamay ang balumbon na kumakatawan sa iyong buhay, sa iyong kasaysayan, sa iyong layunin, at sa lahat ng bagay na itinakda ng langit tungkol sa iyo bago ka pa man ipanganak. Ini nga, linukot nga basahon, may mga markahan diri, makatarunganon nga mga pulong,
Mga akusasyon nga iginhahatag haimo kalag, ngan mga limitasyon nga iginpapataw, han mga tawo nga waray gud masabtan kunhin, o ka. Sa autoridad, binuksan ni Gabriel ang espiritual na dokumento. Bawat negatibong salita, bawat emosyonal na pangungusap na nakakulong sa iyo, bawat label na isinusuot mo nang hindi ka humihingi ay nagsimulang mawala sa harap ng liwanag na lumalabas sa kanyang mga kamay. Para bang nililinis ng langit ang kasaysayan nito, inaalis ang lahat ng bagay na hindi nagmula sa Diyos, na naglilimita sa iyo, nagpababa sa iyo o nagtangkang tukuyin ka, ay tinanggal, linya sa pamamagitan ng linya, timbang para sa timbang, tatak sa pamamagitan ng tatak. Pagkatapos, may isang bagay na mas malakas pa ang nangyari. Nagsimulang magsulat muli ang arkanghel sa balumbon. Hindi ang sinabi ng mga tao, kundi ang itinakda ng Diyos. Binago niya ang mga landas na natigil sa pag-aaral. Pinabilis nito ang mga proseso na aabutin sana ng maraming taon. Inilabas nito ang mga koneksyon na pinlano para sa hinaharap, ngunit ngayon ay na-advanced. Ano yung mga pintuan na dating nangangailangan ng supernatural na pagsisikap ay nagsimulang magbukas dahil nagpasya ang langit na pabilisin ang iyong kapalaran. At nang matapos si Gabriel, nagningning ang balumbon na balumbon. Ito ay isang ningning na hindi nasusunog, ngunit minarkahan. Isang ningning na nagdadala ng pangako, autoridad at tadhana. At ang ningning na iyon ay nagsimulang bumaba na parang isang selyo na inihanda lalo na para sa iyo. Ito ay ang anunsyo na ang iyong buhay ay hindi nasusundin ang landas ng pagkapagod, pagkaantala o kung ano ang nasaktan ka. Binago ng langit ang kasaysayan nito at ang mga susunod na hakbang ay simula pa lamang ng kung ano ang malapit ng ipakita. Nang muling isulat ang balumbon, hindi lamang nagbago ang landas ng langit, binago ka nito sa espiritual na lugar na noon pa man ay nasa iyo, kundi sinubukan nitong burahin ng mga sugat. Nakita ka ng makalangit na hukuman na lampas sa sakit, lampas sa mga pagkakamali, sa kabila ng mga pagkahulog at lampas sa pagkapagod. Ipinanumbalik ng Diyos ang bersyon ng iyo na umiiral bago ang mga marka, bago ang mga pagkalugi, bago ang mga salita na nagpababa sa iyo. Ang malakas, sensitibo, madaling maunawaan at may layunin na bersyon ay lumitaw muli. Ang pag-aayos na ito ay hindi simboliko. Ito ay totoo. Kaya naman nitong mga nakaraang araw, may naramdaman kang pag-aayos sa loob. Isang kakaiba ngunit pamilyar na lineup para bang bumalik ka sa isang lugar na noon pa man lang ay pag-aari mo nang hindi man lang naaalala kung paano ka makakarating doon. Ito ang banal na pagpapanumbalik. Ito ay ibinibigay ng Diyos kung ano ang sinubukan ng buhay na nakawin, ang kanyang kalinawan, ang kanyang lakas, ang kanyang espiritual na sensitibo, ang kanyang tapang, at ang kanyang pakiramdam ng direksyon. At kasabay ng panunumbalik, muling pinasigla ng langit ang orihinal na pagkakakilanlan nito, ang isinulat noong panahon ng paglikha nito. Ang pagkakakilanlan na hindi nakasalalay sa palakpakan, pagpapatunay o pag-apruba. Ang pagkakakilanlan na nagdadala ng autoridad, layunin at kinang. Maaring hindi mo pa ito namamalayan, ngunit iba na ang iyong paglalakbay, iba ang pag-iisip, iba ang pag-unawa. Hindi ito imahinasyon, ito ay ang espiritual na muling pagpapasigla. At ang muling pagpapasigla na ito ay hindi nagmula sa kanyang lakas. Galing ito sa kautusan. Hindi ito ipinanganak sa pagsisikap ng tao, kundi sa banal na interbensyon na nangyari habang natutulog ka. Ngayon, binabago ka sa posisyon sa antas na hindi na tumutugma sa pagod na bersyon na sinubukan nilang kumbinsihin ka. At iyon ay simula pa lamang. Ang pinakamalalim na bahagi ng pagbabagong anyo na ito ay nagsisimula sa mga susunod na hakbang. Habang natutulog ka,
Ang mga anghel na dalubhasa sa emosyonal na pagpapagaling at malalim na pagpapanumbalik ay lumapit sa iyong kaluluwa. Hindi nila hinawakan ang mababaw mong sugat, ang mga nakilala mo na. Dumiretso sila sa mga lugar na itinatago mo kahit sa iyong sarili. Sa mga alaala ay nawalis ka sa ilalim ng emosyonal na alpombra. Sa mga trauma na nagkunwaring napagtagumpayan mo, ngunit hinubog pa rin nito ang iyong mga takot, ang iyong mga pagpipilian at maging ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang espiritual na operasyon na ito ay hindi ginagawa ng mabilis. Siya ay lubusan, tumpak at puno ng awa. Hinawakan ng mga anghel ang mga panloob na lugar na pinaniniwalaan mong masyadong malakas upang gumalaw, ngunit sa katunayan ay dumudugo sa loob ng maraming taon. Ang paghipo sa mga samad na ito ay hindi nagdulot ng sakit, nagdala ito ng kahupayan. Dahil kapag gumagana ang langit, hindi niya muling binubuksan ang mga peklat, isinasara niya ang hindi pa naisara ng tama. At ang pagpapagaling na iyon ay nagsimulang alisin ang pagkalito, kawalang katiyakan, at kakaibang sensasyon na dinala mo nang hindi alam kung saan sila nanggaling. Maaring hindi mo ito namamalayan, ngunit may nagbago nang magising ka. Ang bigat na iyon sa iyong dibdib na kasama mo tuwing umaga ay nawalan ng lakas. Isang hamog sa iyong isipan na akala mo ay pagkapagod ay nagsimulang mawala. Ang mga kaisipang nag-iwan sa iyo ng pag-aalinlangan ay nagsimulang maluwag. Ito ang tanda ng espiritual na operasyon. Ang kalangitan ay tinatrato ang mga panloob na lugar na pumipigil sa iyo na sumulong mula sa pagpoposisyon ng iyong sarili at kahit na mula sa pangangarap ng kalayaan. At hindi pa tapos ang prosesong ito. Nangyayari pa rin ito habang nakikinig ka sa mensaheng ito. Sapagkat kapag nagpasya ang Diyos na magpagaling sa ugat, siya ay nagpapagaling sa ugat. Hindi upang pahinain ka, ngunit upang muling itayo ka ng may katatagan, kalinawan at emosyonal na lakas. Ang operasyon ay nagbigay ng puwang para sa isang bagay na mas malaki na darating. At sa susunod na paksa, mauunawaan mo ng eksakto kung ano ang muling itinatayo ng kalangitan sa loob mo. Pagkatapos ng espiritual na operasyon, isang bagay ang nagsimulang mangyari sa loob mo, nakakaunti ang maaaring maunawaan, isang kumpletong muling pagtatayo ng iyong panloob na istruktura. Hindi lamang ito pagpapagaling, ito ay rekonstruksyon. Ang kalangitan ay muling nag-aayos ng mga lugar ng iyong isipan, muling pag-aayos ng mga damdamin at pagpapatibay ng mga pagkakakilanlan na dati ay mahina. Parang inaayos ng Diyos ang bawat piraso ng iyong interior para hindi ka na muling masira sa bigat ng susunod na panahon. Ang muling pagtatayo na ito ay naglalabas ng isang bagong liwanag, isang kapayapaan na walang lohikal na kahulugan, ngunit sumasalakay tulad ng isang banayad na hangin sa mga araw ng pagkalito. Maaari ka pa ngang maging kakaiba na maging kalmado sa mga sitwasyon na dati ay hindi ka mapakali. Ngunit ito ay isang palatandaan na ang kanyang kaluluwa ay lumakas. Ang pagkabalisa ay nawawala ng espasyo, ang paulit-ulit na mga saloobin ay natutunaw, at ang isang bagong pakiramdam ng kalinawan ay nagsisimulang lumitaw. Ito ay ipinanganak ka muli mula sa loob, nang hindi namamalayan na ikaw ay naiiba na. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay espiritual. Ang langit ay nag-aayos ng iyong kakayahan para sa pag-unawa, ang iyong pagiging sensitibo sa pag-unawa sa mga palatandaan, ang iyong lakas upang labanan ang mga mapanirang kapaligiran, at ang iyong focus na lumakad sa layunin. Pinipigilan ka ng bagong istruktura na ito na bumalik sa mga lugar na dati nang nagpapahina sa iyo. Handa kayong magtiis ng mas malalaking pintuan, mas malalaking responsibilidad, at espiritual na antas na pagod sana sa inyo noon.
Yun ang dahilan kung bakit may naramdaman kang bagong nabubuo sa loob mo. Isang tahimik na lakas ng loob. Isang katatagan na hindi mo na naaalala dati. Isang pag-unawa na hindi ka na nababagay sa mga lumang limitasyon. Ang muling pagtatayo na ito ay ang pundasyon para sa susunod na hakbang ng langit upang ilagay ang iyong kapalaran sa iyong mga kamay. At iyan ang magsisimula sa susunod na paksa. Nang muling itayo ang iyong kaluluwa na unawaan ng langit na mayroon ka ng istruktura upang tumanggap ng inihahanda. Pagkatapos ay bumalik ang arkanghel na si Gabriel sa kanyang harapan, hawak ang balumbon na muling isinulat ng may liwanag, awtoridad at tadhana. Siya ay hindi dumating bilang isang ordinaryong sugo, bagkus bilang tagapagdala ng isang kautusan na tinatakan ng Diyos mismo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng bagay sa espiritual na kapaligiran ay natahimik, na tila ang bawat celestial na nilalang ay naghihintay para sa eksaktong sandali ng pagsuko. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at inilagay ang linukot na basahon sa kanyang espiritual na mga kamay. Sa sandaling hinawakan kanito, ang selyo ay nag-apoy ng apoy na hindi katulad ng anumang apoy sa lupa. Hindi nito sinunog ang balat, sinunog nito ang pag-aalinlangan. Nag-apoy ito ng takot. Sinunog nito ang mga maling pagkakakilanlan na dala mo ng napakatagal. Ang apoy na iyon ay minarkahan ka, hindi para sa parusa, kundi para sa layunin. Ito ang makalangit na lagda na ang tadhana ay hindi na mababawi ngayon. Ini nga linukot nga basahon nagdadaradiri, lahin mga saad, kundi mga responsibilidad. Inihayag niya ang isang mabigat, henerasyon at hindi maililipat na misyon. Isang bagay na hindi pag-aari ng iba para lamang sa iyo. Kaya't nang matanggap niya ang linukot na balumbon, nanginig ang kanyang espiritu. Hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagkilala. Ito ay tulad ng muling pagtuklas ng isang bagay na palaging sa iyo, ngunit ang buhay na iyon ay sinubukan na magnakaw. Ang kamalayan kung sino ka sa espiritual na kaharian at ang bigat ng iyong pag-iral sa banal na plano. At habang hawak mo ang balumbon na iyon, tahimik na nagdiwang ang kalangitan. Dahil ang isang pinili na may kamalayan sa kanyang sariling tungkulin ay nagiging imposibleng pigilan, muling nag-flash ang selyo na nagpapahiwatig na inilabas na ang pag-activate. Ngayon, ang kasaysayan na isinulat muli ay kailangang mabuhay. Maging ang mga anghel ay nagulat sa kanila, isang bagay na ipapakita sa susunod na paksa. Pagkatapos ng paghahatid ng linukot na basahon, inaasahan ng mga anghel na makita ka na nakatayo, na may isang posisyon ng awtoridad, isang matatag na pagtingin at isang nagising na espiritu. Ngunit ang nakita nila ay isang bagay na ganap na naiiba. Bumangon ka sa kama ngayon na parang walang nangyari. Naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay tulad ng dati. Ginawa niya ang kanyang mga gawaing bahay, huminga, nag-isip, nagplano. Parang normal lang ang gabing yon. Para bang hindi binigkas ng langit ang kanyang pangalan sa harap ng maraming espiritual na saksi. Ito ay nagdulot ng pagkamangha sa mga anghel dahil habang kumikilos ka tulad ng lumang bersyon ng iyong sarili, malinaw na nakita ng mundo ng mga espiritu ang bagong ningning na dala mo sa iyong katawan. Nakita niya ang nag-aapoy na selyo sa kanyang diwa. Nakita niya ang mga pintuan na bumukas sa kanyang paligid. Ngunit ikaw, na natigil pa rin sa pagod at sa mga alaala ng iyong mga huling taon, ay hindi namamalayan na may isang napakalaking nangyari. Nagpatuloy siya sa paglalakad bilang isang taong limitado, samantalang sa katunayan na aktibo na siya. At ang pagkakaiba sa pagitan ng nakikita ng kalangitan at kung ano ang nakikita mo ay ang dahilan para sa napakaraming kakaibang sensasyon ngayon.
Ang paghihiwalay, ang pagkabalisa, ang pakiramdam na may nagbago. Ngunit hindi mo alam, nangyayari ito dahil kinikilala ka na ng espiritual na mundo sa bagong posisyon. Ngunit ang iyong isip ay sanay pa rin sa lumang posisyon. Binigyan ka ng autoridad, pero iniisip mo pa rin na parang isang taong nangangailangan ng pahintulot. Natanggap niya ang tadhana, ngunit kumikilos pa rin siya bilang isang tao na hindi alam kung saan siya pupukta. Pagkatapos ay naunawaan ng mga anghel na ang proseso ay nangangailangan pa ng isa pang hakbang upang gisingin ang kanilang kamalayan. Dahil hindi sapat na tumanggap ng isang kautusan, kinakailangan na pumasok dito. Hindi sapat na mareposisyon, kinakailangan na kunin ang lugar, at iyon mismo ang nagsisimula sa susunod na paksa. Ayaw ng langit na mamuhay ka na parang walang nagbago. Nais niyang ihanay ka sa kung ano ang nasa iyo na. Nauunawaan ng langit na ginugol mo ang napakaraming taon sa paghihirap, pagligtas, at pagsasanay sa pagdadala ng mga timbang na ngayon ay mahirap paniwalaan na may nagbago. Sa makatuwid, bago ka sumulong, ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng isang paanyaya upang gisingin ang iyong budhi. Para bang sinasabi niya, matatag at magiliw sa parehong oras, Anak, anak, tingnan mo ang aking ginawa. Kilalanin, ipagpalagay mo. Dahil may mga pagkakataon na ang pinakamalaking labanan ay hindi laban sa kaaway, ito ay laban sa sinaunang kasaysayan na pinaniniwalaan mo pa rin na sayo. Ang panawagang ito ay hindi dumarating upang pilitin ka, ngunit upang palayain ka mula sa isang mentalidad na hindi na tumutugma sa ipinag-uutos ng langit. Hindi ka maaring magpatuloy na mag-isip tulad ng isang taong limitado kung nabigyan ka na ng autoridad. Hindi niya maiwasang makita ang kanyang sarili bilang isang taong natigil kapag binuksan ng kalangitan ang kanyang mga landas. Hindi ka maaaring magpatuloy sa pamumuhay na para bang naghihintay ka ng pagsang-ayon samantalang inaprubahan ka na ng Diyos. Panahon na upang ihanay ang isip sa kautusan, ang puso sa layunin at ang mga hakbang patungo sa patutunguhan. At ang kamalayan na ito ay nagsisimula sa isang simpleng paraan, pagpansin ng mga palatandaan. Ang espiritual na pagtulak na naramdaman mo kanina. Ang kalungkutan na tila walang paliwanag. Ang pakiramdam na ang isang bagay ay hindi na magkasya sa parehong mga lugar, pag-uusap o mga tao. Wala sa mga ito ang random. Ang iyong espiritu ay nagsisikap na ipakita sa iyo na lumago ka sa loob at na ang iyong kaluluwa ay kailangang makasabay sa pagpapalawak na ito. Kapag gumagalaw ang kalangitan ng isang pinili, ang kanyang loob ay hindi na makapagpanggap na walang nangyari. Sa makatuwid, ang paanyaya ng sandaling ito ay malinaw, gumising. Tumingin sa iyong sarili na may bagong mga mata. Kilalanin kung ano ang ginawa ng Diyos. Simulan ang pagsasalita, pag-iisip at pag-uugali tulad ng isang tao na nakatanggap ng isang kautusan at hindi tulad ng isang tao na naghihintay pa rin para sa isa. Binago ka na ng kalangitan, ngayon ang iyong konsensya ay dapat ding manindigan. At kapag nangyari iyon, mauunawaan mo ang susunod na palatandaan na darating. Ang kalungkutan na nararamdaman mo ay hindi isang pagkakamali. Hindi ito pagkabalisa. Hindi ito isang kawalan ng balanse. Ito ay isang palatandaan. Kapag pinalihok ng Diyos ang isang pinili, ang espiritu ay tumutugon bago maunawaan ng isipan. Sa makatuwid, sa loob mo, mayroong isang halo ng kagyat, kakulangan sa ginhawa at pinalawak na pangunawa. Parang may tumatawag sa iyo sa antas na hindi mo pa kayang pangalanan. Ang pakiramdam na ito ay hindi nagbababala sa iyo na may isang bagay na mali, ito ay nagbababala sa iyo na ang isang bagay ay ipinanganak. Ang pagkabalisa na ito ay ang banal na nudge na pumipigil sa iyo mula sa pagbabalik sa mga lugar na hindi na nabibilang sa iyong paraan.
Sa makatuwid, ang mga kapaligiran na dati ay tumanggap sa iyo ngayon ay nakakapagod ka na. Ang mga pag-uusap na dati mong pinahintulutan ngayon ay nauubos ka. Ang mga taong dati mong sinusubukang paligayahin ngayon ay nagpapabalisa sa iyo. Hindi ito pagtanggi, ito ay pagpapalawak. Hindi ka nasisira, lumalaki ka. At ang paglaki ay masakit dahil pinalawak nito ang panloob na espasyo at lahat ng bagay na napakaliit ay nagsisimulang mag-abala sa iyo. Ang panloob na paggalaw na ito ay nagpapaliwanag din ng higpit sa dibdib. Ang pagnanais para sa pagbabago, ang pakiramdam ng pag-alis, ang pangunawa na ang iyong buhay ay hindi maaaring magpatuloy ng pareho. Ang Diyos ay gumagalaw ng mga espiritual na piraso na magbabago sa iyo sa tamang lugar. At nadarama ng iyong espiritu ang paggalaw na ito bago ang anumang pisikal na katibayan. Ito ay tulad ng isang paunang anunsyo ng kung ano ang darating. Ang iyong kapalaran ay papalapit sa iyo sa espiritual na bilis at ang iyong panloob na sarili ay tumutugon sa epekto. Kaya't huwag labanan ang pagkabalisa na ito. Huwag subukang pigilan ito, tumakas mula rito o ituring itong kahinaan. Ito ay patunay ng pag-activate. Ito ang tanda na ang kautusan ay inilabas na at na ang iyong kaluluwa ay itinutulak sa hinaharap na inihanda ng langit para sa iyo. Ang pagkabalisa ay ang espiritual na alarm clock ng mga pinili. Hindi ito nakakasagabal sa iyong paraan. Nakahanay ito sa iyo. Ngayong naiintindihan mo na ito, ang susunod na hakbang ay ang pagsagot sa panawagan. Ngayong inilipat na ng langit ang lahat ng kailangan mo sa iyong espiritual na buhay, dumating ang pinakamahalagang sandali, ang iyong sagot. Walang ganap na pagbabago sa lupa hanggat hindi tumutugon ang pinili sa paggalaw ng langit. Sa makatuwid, ang mensaheng ito ay hindi lamang dumating upang ipaalam sa iyo. Ito ay dumating upang buhayin ka. Ang sagot niya ay ang tanda na nagpapatunay. Naiintindihan ko, nakahanay ako, nauunawaan ko ito. At kapag natagpuan ng Diyos ang isang handang puso, ang tadhana ay nagpapabilis ng walang hadlang. Ang pagsagot ay hindi nangangahulugang gumawa ng isang bagay na dakila. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa ginawa ng langit at pagkuha ng espiritual na paninindigan. Ang tulad ng iniwan mo dito, ang komento na isinusulat mo, ang desisyon na manatili hanggang sa huli. Ang lahat ng ito ay higit pa sa pakikipag-ugnayan. Ito ay isang propetikong gawain. Sabi niya, narinig ko, tinanggap ko. Ako ay lumipat patungo sa kung ano ang sa akin. Binabasa ng espiritual na mundo ang mga intensyon sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Walang maliit na bagay kapag ito ay ipinanganak mula sa espiritu. Isulat sa mga komento, 1999. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang pangungusap. Pinapagana nito ang pagkakahanay, nagbubukas ng isang espiritual na patlang at minarkahan ang iyong posisyon sa harap ng kautusan na inilabas tungkol sa iyo. Kapag isinulat mo ito, sumasang-ayon ka sa paggalaw ng kalangitan at ang kasunduan na iyon ay nagbubukas ng kung ano ang darating na sa iyong paraan. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa mundo ng mga espiritu, hindi na ako ang lumang bersyon, nagising na ako. Habang sinasabi mo ito, may isang bagay na nagsisimulang lumipat sa iyong paligid. Ang mga pintuan ay nagsisimulang magkahanay. Ang mga koneksyon ay lumalaki ng mas malapit, ang mga pangyayari ay nagbabago, at ang mga landas ay nagiging nakikita. Dahil kapag ang isang pinili ay tumugon sa kautusan, kinikilala ng lupa kung ano ang pinatunayan na ng langit. Ang sagot mo ay ang tulay sa pagitan ng ginawa ng Diyos habang natutulog ka at kung ano ang mabubuhay ka mula ngayon. Mula ngayon, hindi ka na naglalakad ng mag-isa, naglalakad ka ng aktibo. Kung nakarating ka na sa ganitong kalayo, ito ay dahil may isang bagay sa loob mo na kinilala ang mensaheng ito bilang katotohanan. At ngayon ay tinatanong ko kayo,
Ano ang gagawin ninyo sa lahat ng ipinahayag ng langit ngayon? Magpapatuloy ka bang mamuhay na parang walang nagbago? O tatanggapin mo ba ang kautusan na ang Diyos mismo ang nagbuklod sa iyong buhay habang natutulog ka? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi theoretical, ito ay nagtatakda ng direksyon ng iyong susunod na istasyon. Isipin ang lahat ng inilantad, pinagaling ng langit at nakahanay. Maaari mo bang ibalik ang pagiging parehong tao pagkatapos nito? Tatanggapin mo pa rin ba ang mga kapaligiran na nagpapaubos sa iyo? Mga taong nagpapaliit sa iyo at mga pamantayan na hindi na tumutugma sa iyong bagong pagkakakilanlan? O dumating na ba ang oras upang maglakad ng may kamalayan, postura at espiritual na sensitibo? Ang pagpipilian ay nasa iyong mga kamay at ito ay may walang hanggang epekto. Huminga ng malalim at mag-isip, anong mga pintuan ang nagsimulang gumalaw sa loob mo? Anong mga palatandaan ang ipinakita sa iyo ng Diyos habang binabasa mo ang mensaheng ito? Ano ang tawag sa iyo ng Espiritu na gawin mo na ipinagpaliban mo sa loob ng maraming taon? Hayaan ang mga katanungang ito na umalingaw-ngaw sa iyong puso dahil gagabayan ka nito sa susunod na hakbang ng iyong espiritual na paglalakbay. Walang sinabi dito ay random, lahat ay pagpupulong. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita ng malalim sa iyong espiritu, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at manatiling malapit. Dito, palagi kang makakahanap ng mga salita na nakahanay, nagising at nagpapagana ng kung ano ang itinakda ng Diyos tungkol sa iyo. Ang paglalakbay ng mga pinili ay matindi, ngunit hindi ito kailangang maging malungkot. At ang channel na ito ay umiiral upang ipaalala sa iyo araw-araw kung sino ka sa langit.